Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhin i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. Tahimik ang mundo bago ito gumuho, hindi dahil walang kaguluhan, kundi dahil natutong mabingi ang sangkatauhan sa sarili nitong pagdurusa. Sa bawat lungsod na nilalamon ng takot, sa bawat bansang nanginginig sa ilalim ng digmaan, sa bawat tahanang unti-unting pinapatay ng kawalan ng pag-asa, may isang matandang babala na tila muling bumabangon mula sa alikabok ng kasaysayan. At maraming tao ang hindi handa na marinig ito. May mga gabi na tila mas mabigat ang hangin, mga sandaling ang katahimikan ay parang may dalang babala. Habang ang mundo ay abala sa teknolohiya, kapangyarihan at walang katapusang aliwan, ang mga salitang isinulat mahigit isang siglo na ang nakalipas ay tila unti-unting nagiging buhay sa harap ng ating mga mata. Hindi ito katang-isip, hindi ito haka-haka, ito ay babalang iniwan ng isang babaeng ginamit upang magsalita tungkol sa mga huling araw ng lupa. Isinulat ni Ellen White sa Ang Malaking Tunggalian, ang panahon ng kabagabagan na hindi pa nangyayari kailanman mula nang magkaroon ng bansa ay malapit na. Maikli ang pangungusap, ngunit ang bigat nito ay tila umaalingaw-ngaw sa kasalukuyan. Mga krisis sa ekonomiya, mga digmaang hindi matapos, mga sakit na lumalaganap sa buong daigdig, pagbagsak ng moralidad, takot, pagkakawatak-watak ng pamilya, mga pinunong nawawalan ng direksyon habang ang mga tao ay naghahanap ng sagot sa gitna ng kaguluhan. At sa gitna ng lahat ng ito, tila may isang tanong na bumabalot sa katahimikan ng gabi. Paano kung matagal nang sinabi ang lahat ng ito? Hindi nagsulat si Ellen White upang lumikha ng takot. Ang kanyang mga babala ay hindi inilaan upang magbigay ng sensasyon. Ang kanyang layunin ay gisingin ang isang mundong natutulog habang papalapit ang espiritual na kadiliman. Isinulat niya sa mga pangyayari sa mga huling araw. Malapit na ang panahon ng kabagabagan sa atin at ang mga kaguluhan na hindi pa napapangarap ay darating. Sa bawat araw na lumilipas, ang mundo ay tila mas mabilis na umiikot patungo sa isang hindi nakikitang bingit at kakaunti lamang ang nakapapansin. Habang ang karamihan ay naghahanap ng seguridad sa politika, pera, agham at kapangyarihan ng tao, ang mga sinaunang babala ay nananatiling bukas. Parang isang ilaw sa gitna ng lumalalim na dilim. May mga salita na hindi kailanman nawalan ng bigat at may mga katotohanang mas nakakatakot dahil maaaring totoo, sapagkat ang pinakamapanganib na tanda ng huling panahon ay hindi lamang ang kaguluhan ng mundo, kundi ang katahimikan ng mga taong tumigil ng magbantay. May isang uri ng pagkabulag na hindi nakikita ng mata. Ito ang pagkabulag ng panahong naniniwalang kaya nitong iligtas ang sarili habang unti-unti namang lumulubog sa sariling mga gawa. Habang lumalawak ang siyensya, habang tumataas ang mga gusali, habang nagiging mas mabilis ang komunikasyon ng mundo, may isa namang bagay na tila mabilis ding nawawala, ang kakayahang makilala ang espiritual na panganib. At ito mismo ang isa sa mga pinakamabigat na babala ni Ellen White. Isinulat niya sa Ang Malaking Tunggalian, bago ang huling malaking pagdalaw ng mga kahatulan ng Diyos sa lupa, magkakaroon sa gitna ng bayan ng Panginoon ng gayong muling pagkabuhay ng unang kabanalan na hindi pa nasaksihan mula noong panahon ng mga apostol. Ngunit bago dumating ang muling pagkabuhay na iyon, inilarawan din niya ang isang mundong natutulog sa gitna ng panganib. Isang mundong abala, isang mundong kampante, isang mundong hindi naniniwalang maaari itong bumagsak. Sa kasalukuyan, ang sangkatauhan ay tila nagtatayo ng bagong tore ng Babel, isang sistemang nagtitiwala sa talino ng tao higit kaysa sa Diyos. Ang mga bansa ay nag-uusap tungkol sa kapayapaan habang naghahanda para sa digmaan. Ang teknolohiya ay nangangakong pag-isahin ang mundo,
ngunit lalong pinalalalim ang pag-iisa ng puso ng tao. At habang lumalakas ang tinig ng mundo, mas humihina naman ang katahimikan ng panalangin. Ito ang trahedyang nakita ni Ellen White. Hindi lamang panlabas na kaguluhan, kundi panloob na pagkahulog. Isinulat niya sa Mga Patotoo para sa Iglesia, ang dakilang krisis ay malapit na sa atin. Upang matugunan ang mga pagsubok at mga tukso nito at maisagawa ang mga tungkulin nito, kakailanganin ang isang pananampalatayang hindi manghihina. Ang mga salitang ito ay tila hindi na lamang tumutukoy sa hinaharap. Parang inilalarawan na nila ang kasalukuyan. Sa maraming bahagi ng mundo, ang takot ay naging pang-araw-araw na kasama ng tao. Takot sa pagkawala, takot sa hinaharap, takot sa digmaan, takot sa pagbagsak ng ekonomiya, takot sa sakit, takot sa kamatayan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may mas malalim pang krisis, ang pagkawala ng espiritual na pagkilala. Sapagkat kapag ang tao ay nawalan ng kakayahang makita ang katotohanan, kahit gaano kalinaw ang babala, mananatili siyang natutulog. At marahil ito ang dahilan kung bakit maraming tao ngayon ang nakararamdam ng kakaibang bigat sa mundo. Parang may paparating na hindi maipaliwanag. Parang may anino na unti-unting bumabalot sa lupa. At habang patuloy ang ingay ng modernong buhay, ang mga lumang salita ay tila muling bumubulong sa kasaysayan. Magbantay kayo, sapagkat hindi lahat ng krisis ay nagsisimula sa digmaan. May mga pagbagsak na nagsisimula muna sa katahimikan ng kaluluwa. Sa bawat henerasyon, may mga taong naniwalang kontrolado nila ang takbo ng mundo. Mga hari, mga imperyo, mga pinuno na nag-akalang ang kanilang kapangyarihan ay permanente. Ngunit ang kasaysayan ay paulit-ulit na nagpatunay ng isang bagay. Kapag ang sangkatauhan ay lumalayo sa Diyos, kahit ang pinakamalalakas na kaharian ay nagsisimulang mabiyak mula sa loob. At ayon kay Ellen White, ito rin ang mangyayari sa mga huling araw, hindi lamang sa mga bansa, kundi sa buong sistema ng mundo. Isinulat niya sa Ang Malaking Tunggalian, ang espiritu ng pagpipigil ay inaalis sa mga hari at sa mga tao. Ang mga kasangkapan ng kasamaan ay pinakakawalan. Ang mga salitang ito ay tila larawan ng ating panahon, isang daigdig na nawawala ng pagpipigil, galit na mabilis sumiklab, mga lipunang nahahati sa takot at puot, mga bansang tila palaging nasa gilid ng pagputok. Habang lumalalim ang mga tensyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa, parami ang mga tao na nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na pangamba. Ang mundo ay parang isang silid na puno ng usok at lahat ay naghihintay kung saan unang lilitaw ang apoy. Ngunit para kay Ellen White, ang pinakamalalim na krisis ay hindi lamang politikal. Ito ay espiritual. Kapag ang tao ay nawalan ng paggalang sa banal, nagsisimulang gumuho ang pundasyon ng lipunan. At kapag ang kasinungalingan ay tinanggap bilang katotohanan, ang kaguluhan ay hindi na aksidente. Ito ay nagiging bunga ng kolektibong paglayo ng tao sa liwanag. Isinulat niya sa mga pangyayari sa mga huling araw. Ang buong sanlibutan ay mapapabilang sa pagkakagalit laban sa mga Adventista ng ikapitong araw. Ang babalang ito ay hindi lamang tungkol sa pag-uusig. Ito ay tungkol sa direksyon ng mundo. Isang panahon kung kailan ang katotohanan ay magiging hindi komportable sa mga taong mas pinipili ang kadiliman kaysa liwanag. At marahil ito ang dahilan kung bakit ang kasalukuyang panahon ay tila puno ng tensyon na hindi maipaliwanag. Ang mga tao ay pagod ngunit hindi mapakali, nakangiti ngunit puno ng takot, konektado sa buong mundo ngunit mas nag-iisa kaysa dati. May mga bagay na hindi kayang ayusin ng teknolohiya. May mga sugat na hindi kayang pagalingin ng progreso. At habang ang sangkatauhan ay abala sa paghahanap ng panlabas na solusyon, ang mas malalim na pagkawasak ay tahimik na lumalawak sa loob ng puso. Ito ang panganib na nakita ni Ellen White. Hindi lamang pagbagsak ng ekonomiya, hindi lamang digmaan, kundi ang unti-unting pagkawala ng katotohanan sa budhi ng tao. Sapagkat kapag ang budhi ay tumigil ng makinig sa Diyos, ang mundo ay nagsisimulang mawala ng direksyon at ang isang
Ang lipunang walang direksyon ay madaling matangay ng takot. May kakaibang katahimikan bago dumating ang malalaking pagbagsak ng kasaysayan, bago bumagsak ang mga imperyo, bago sumiklab ang mga digmaan, bago gumuho ang mga lungsod. Karaniwang may panahon muna ng pag-aakalang ligtas ang lahat. Ganito rin ang nakita ni Ellen White tungkol sa mga huling araw. Hindi niya inilarawan ang isang mundong naghahanda, kundi isang mundong abala sa normal na buhay habang papalapit ang krisis. Isinulat niya sa Ang Malaking Tunggalian, kapag ang pangangatuwiran ng pilosopiya ay nagpawi sa takot sa mga kahatulan ng Diyos, kapag ang mga guro ng relihiyon ay nagtuturo ng mahahabang panahon ng kapayapaan at kasaganaan, at ang sanlibutan ay abala sa hanap buhay at kasiyahan, nagtatanim at nagtatayo, nagpapakasal at pinag-aasawa, tinatanggihan ang mga babala ng Diyos at tinutuya ang kaniyang mga sugo, saka darating ang biglang pagkapahamak sa kanila. Ang babalang ito ay tila tumatagos sa kasalukuyan, isang panahon kung kailan ang tao ay mas nagtitiwala sa katatagan ng sistema kaysa sa katotohanan ng Diyos. Habang ang mundo ay abala sa paglikha ng mas mabilis na teknolohiya at mas malalaking ekonomiya, kakaunti ang nagtatanong kung bakit tila lumalalim naman ang kawalan ng kapayapaan sa puso ng tao. Sa maraming lungsod, ang mga ilaw ay hindi kailanman namamatay. Ngunit ang espiritual na dilim ay lalong lumalawak. Ito ang kabalintunaan ng modernong panahon. Mas konektado ang mundo kaysa dati, ngunit mas malamig, mas maunlad, ngunit mas walang katiyakan, mas maingay, ngunit mas hungkag. At habang ang sangkatauhan ay nagdiriwang ng sariling pag-unlad, unti-unting nawawala ang pakiramdam ng banal na pananagutan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Iglesia, nabubuhay tayo sa panahon ng wakas. Ang mabilis na katuparan ng mga tanda ng panahon ay nagpapatunay na ang pagparito ni Kristo ay malapit na. Para sa marami, ang mga salitang ito ay tila malayo. Ngunit para sa mga nakakakita ng nangyayari sa mundo, ang mga ito ay parang alarma sa gitna ng gabi. Mga sakuna na sunod-sunod, mga ekonomiyang nanginginig, mga sistemang unti-unting nawawalan ng katatagan, at higit sa lahat, isang malalim na pagkapagod sa kaluluwa ng tao. Parang may nawawala, parang may hindi kayang punan ng pera, kapangyarihan o aliwan. At marahil ito ang pinakamalungkot na bahagi ng modernong krisis. Hindi lamang nawawala ang kapayapaan ng mundo. Nawawala rin ang kakayahan ng tao na maunawaan kung bakit siya walang kapayapaan. Ito ang trahedyang tahimik na lumalaganap. Habang ang mundo ay tumatawa, habang ang mga merkado ay gumagalaw, habang ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay, may isang espiritual na bagyo na unti-unting lumalapit. At ayon sa mga babalang isinulat ni Ellen White, marami ang hindi makakakita rito hanggang sa huli na ang lahat. May mga sandaling ang kasaysayan ay tila inuulit ang sarili nito, hindi sa parehong paraan, kundi sa parehong espiritu. Ang kapalaluan bago ang pagbagsak, ang pagtitiwala ng tao sa sariling lakas, ang paniniwalang walang hahawak sa mundong itinayo ng kanyang mga kamay. Ito ang parehong espiritong nakita bago ang baha noong panahon ni Noe. At ayon kay Ellen White, ito rin ang espiritong muling lilitaw bago matapos ang kasaysayan ng lupa. Isinulat niya sa patriarka at mga propeta ang mga kasalanan na nagpababa ng mga kahatulan sa sanlibutan bago ang baha ay umiiral ngayon. Ang mga salitang ito ay tila sumasalamin sa modernong mundo, hindi lamang dahil sa kasamaan, kundi dahil sa normalisasyon nito. Mga bagay na dating kinatatakutan ay ipinagdiriwang na ngayon. Ang katotohanan ay nagiging relatibo. Ang budhi ay unti-unting pinapatahimik. At habang lumalalim ang moral na pagkalito, ang tao ay lalo namang nagiging kampante. Ito ang mapanganib na bahagi ng espiritual na pagkahulog. Hindi ito laging nagsisimula sa rebelyon. Madalas itong nagsisimula sa pagwawalang bahala. Unti-unting pagkawala ng panalangin. Unti-unting pagkawala ng banal na pagkatakot. Unti-unting pagkapagod sa katotohanan.
At kapag dumating ang puntong iyon, ang kaluluwa ay nagsisimulang matulog kahit bukas pa ang mga mata. Isinulat ni Ellen White sa Mga Pangyayari sa Mga Huling Araw, ang kalagayan ng mundo ay nagpapakita na ang mga panahon ng kabagabagan ay malapit nang dumating sa atin. Hindi na ito tila babala tungkol sa malayong hinaharap, parang paglalarawan na ito ng bawat headline, bawat digmaan, bawat pagyanig ng mundo ngayon. Sa maraming bansa, ang mga tao ay nabubuhay na parang laging may nakaambang panganib. Ang takot ay naging bahagi ng normal na buhay. Ngunit kasabay nito, may ikakaibang pagkapagod na bumabalot sa sangkatauhan. Parang ang mundo ay nawawalan ng paghinga at sa gitna ng lahat ng ito, mas lalong lumalakas ang ilusyon na kayang iligtas ng tao ang sarili nito. Mas maraming sistema, mas maraming kontrol, mas maraming teknolohiya, ngunit hindi nawawala ang pangamba sapagkat ang krisis ng mundo ay hindi lamang panlabas. Ito ay espiritual. Ito ang dahilan kung bakit ang mga babala ni Ellen White ay tila may kakaibang bigat sa kasalukuyang panahon. Hindi lamang niya nakita ang kaguluhan ng mga bansa, nakita rin niya ang kalagayan ng puso ng tao. At ayon sa kanyang isinulat, darating ang panahon na ang mundo ay magiging sobrang abala, sobrang kampante, at sobrang nakakulong sa sariling ilusyon ng seguridad na marami ang hindi makakakilala sa panganib hanggang ito ay nasa kanilang harapan na. Tulad noong panahon ni Noe, tahimik, abala, normal ang lahat hanggang sa bumagsak ang ulan. Hindi lahat ng pagbagsak ay agad nakikita. May mga pagkawasak na nagsisimula sa loob ng tao habang ang labas ay tila maayos pa rin. Mga ngiting nagtatago ng kawalan ng pag-asa, mga lipunang puno ng aliwan, ngunit hungkag ang kaluluwa. Mga taong napapaligiran ng impormasyon ngunit nawawala ang kakayahang makilala ang katotohanan. Ito ang isa sa pinakamalalim na panganib na nakita ni Ellen White. Isang mundo na hindi lamang naliligaw, kundi isang mundong unti-unting nawawalan ng kakayahang maramdaman na ito ay naliligaw na. Isinulat niya sa mga patotoo para sa iglesia. Si Satanas ay gumagawa sa himpapawid. Pinamamahalaan niya ang mga isip ng mga anak ng pagsuway. Habang lumalawak ang impluwensiya ng modernong kultura, maraming tao ang hindi na napapansin kung gaano kalalim ang epekto nito sa isip at espiritu. Ang ingay ng mundo ay naging tuloy-tuloy. Ang katahimikan ay naging bihira. At sa pagkawala ng katahimikan, nawawala rin ang kakayahan ng tao na makinig. Hindi lamang sa Diyos, kundi maging sa sariling budhi. Sa kasalukuyan, ang sangkatauhan ay tila laging nagmamadali, ngunit hindi alam kung saan patungo. Ang isip ay pagod, ang puso ay balisa. At kahit ang mga bata ay lumalaki sa mundong puno ng takot, pagkalito at kawalan ng katiyakan. Ito ang espiritual na pagod ng huling impanahon. At ayon kay Ellen White, hindi ito aksidente. Isinulat niya sa Ang Malaking Tunggalian, sa pamamagitan ng dalawang dakilang kamalian, ang kawalang kamatayan ng kaluluwa at ang kabanalan ng linggo, ilalagay ni Satanas ang mga tao sa ilalim ng kaniyang mga pandaraya. Ang kanyang mga babala ay hindi lamang tungkol sa mga pangyayari, kundi tungkol sa panlilinlang. Sapagkat sa mga huling araw, ang pinakamapanganib na panganib ay hindi yaong malinaw na masama, kundi yaong mukhang ligtas, mukhang mabuti, mukhang tama. At ito marahil ang dahilan kung bakit maraming tao ngayon ang nakakaramdam ng kakaibang pagkalito tungkol sa mundo. Habang dumarami ang impormasyon, tila lalong lumalabo ang katotohanan. Habang lumalawak ang koneksyon ng mundo, mas nahahati naman ang isip ng tao. Parang may unsiyaming anino na gumagalaw sa likod ng modernong kaayusan. At habang ang mundo ay abala sa panlabas na progreso, isang tahimik na digmaan ang nagaganap para sa isip at kaluluwa ng tao. Ito ang digmaang hindi nakikita sa telebisyon, hindi nasusukat ng ekonomiya,
hindi naaayos ng politika. Ngunit ayon sa mga isinulat ni Ellen White, ito ang isa sa pinakamahalagang labanan ng huling panahon sapagkat kapag ang isip ng tao ay nasanay sa ingay ng mundo, unti-unti nitong nakakalimutang makinig sa tinig ng katotohanan. At ang isang mundong tumigil sa pakikinig sa katotohanan ay madaling matangay ng panlilinlang. May mga panahon na ang takot ay hindi na kailangang ipaliwanag. Ito ay nararamdaman lamang sa hangin, sa mga balita, sa pagod na mukha ng mga tao. Sa mga gabing hindi makatulog ang sangkatauhan kahit napapaligiran ng liwanag ang mga lungsod nito. Ang modernong mundo ay tila mas makapangyarihan kaysa dati, ngunit mas balisa rin kaysa kailanman. At ito mismo ang isa sa mga larawang ipininta ni Ellen White tungkol sa huling panahon. Isinulat niya sa Ang Malaking Tunggalian, ang mga tao ay nanghihina dahil sa takot at paghihintay sa mga bagay na darating sa lupa. Habang lumalawak ang mga pandaigdigang krisis, parami ang nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na pangamba. Hindi lamang dahil sa digmaan o sakuna, kundi dahil tila may nawawalang katatagan sa mismong pundasyon ng mundo. Ang dating mukhang permanente ay nagiging marupok. Ang dating mukhang ligtas ay mabilis na nagbabago. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tao ay naghahanap ng seguridad. Ngunit saan? Sa pera, sa gobyerno, sa agham, sa teknolohiya, ang problema ay ito. Habang mas tumataas ang pag-asa ng tao sa mga bagay ng lupa, mas lumalalim ang takot kapag nagsimula itong gumuho. Ito ang espiritual na tensyong nakita ni Ellen White. Isang mundong naghahanap ng kapayapaan, ngunit tinatanggihan ang pinagmumulan nito. Isinulat niya sa mga pangyayari sa mga huling araw. Ang mga kapahamakan sa lupa at dagat, ang hindi mapalagay na kalagayan ng lipunan, ang mga babala ng digmaan ay nakapanghihilakbot. Hindi mahirap makita ang anino ng mga salitang ito sa kasalukuyang panahon. Mga lungsod na natatakot sa susunod na pag-atake. Mga ekonomiyang isang hakbang mula sa pagbagsak. Mga lipunang unti-unting nahahati dahil sa galit at kawalan ng pagtitiwala. At higit sa lahat, isang sangkatauhang nawawalan ng panloob na kapayapaan. Maraming tao ngayon ang may lahat ng kailangan upang mabuhay. Ngunit wala silang katahimikan, wala silang kapanatagan, wala silang direksyon. Ito ang tahimik na krisis ng modernong mundo. At habang lumalala ito, mas lalong naghahanap ang sangkatauhan ng mabilis na solusyon kahit kapalit nito ang katotohanan. Ito ang mapanganib na sandali na paulit-ulit na binigyang babala ni Ellen White. Sapagkat kapag ang takot ay naging mas malakas kaysa prinsipyo, ang mga tao ay handang isuko ang maraming bagay para lamang maramdaman ang pansamantalang seguridad. At sa mga huling araw, ayon sa kanyang mga isinulat, ito ang magiging isa sa pinakamakapangyarihang puwersang magpapakilos sa mundo. Takot. Hindi lamang takot sa kamatayan, kundi takot sa pagkawala ng kontrol. At ang isang mundong pinamumunuan ng takot ay madaling mahubog ng mga kamay na nangangakong magdadala ng kapayapaan. Habang lumalalim ang kaguluhan sa mundo, may isa pang bagay na tahimik na lumalakas. Panlilinlang. Hindi ito laging dumarating na may anyong nakakatakot. Madalas, ito ay dumarating na may anyo ng liwanag, pag-asa, pagkakaisa at kapayapaan. At ito mismo ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang hindi makakakilala rito. Ito ang isa sa pinakamabigat na babala ni Ellen White. Isinulat niya sa Ang Malaking Tunggalian, maging si Satanas man ay nagpapakunwaring isang anghel ng kaliwanagan. Sa mga huling araw, ayon sa kanyang mga isinulat, ang pinakamapanganib na mga pandaraya ay hindi yaong hayagang masama, kundi yaong may anyo ng kabutihan habang inilalayo ang tao sa katotohanan. At marahil ito ang isa sa pinakamahirap makita sa kasalukuyang panahon. Sapagkat ang modernong mundo ay puno ng mga tinig na nagsasabing mayroon silang sagot, mga sistemang nangangakong ililigtas ang sangkatauhan, mga kilusan na nag-aalok ng pagkakaisa.
mga lider na nangangakong magdadala ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ayon kay Ellen White, darating ang panahon na ang mismong paghahangad ng mundo para sa kapayapaan ay magiging daan ng isang mas malaking espiritual na panganib. Isinulat niya sa Mga Pangyayari sa Mga Huling Araw, ang mga himala ay gagawin, ang may sakit ay pagagalingin, at mga tanda at mga kababalaghan ay susunod sa mga mananampalataya. Hindi lahat ng kahangahangang bagay ay mula sa Diyos. Hindi lahat ng liwanag ay banal, at hindi lahat ng kapayapaan ay totoo. Ito ang tahimik na babalang tumatagos sa kanyang mga isinulat. Habang ang mundo ay nagiging mas desperado para sa kaligtasan, mas nagiging handa rin itong tanggapin ang anumang nagbibigay ng pag-asa, kahit hindi na nito sinusuri kung saan ito nanggagaling. Ito ang mapanganib na sandali ng kasaysayan. Kapag ang emosyon ay naging mas malakas kaysa katotohanan, kapag ang karisma ay naging mas mahalaga kaysa prinsipyo, kapag ang kaginhawahan ay naging mas mahalaga kaysa pagsunod. At sa panahong ito, ayon kay Ellen White, ang panlilinlang ay magiging napakalalim na, kung maaari, ililigaw pati ang mga hinirang. Sa kasalukuyan, maraming tao ang naghahanap ng espiritualidad ng walang katotohanan. Nais nila ng pag-asa ng walang pagbabago. Nais nila ng liwanag ngunit ayaw harapin ang sariling kadiliman. At habang lumalalim ang pagkalito ng mundo, mas nagiging mahirap makilala ang pagitan ng banal at huwad. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit ang babala sa kanyang mga isinulat, magbantay. Sapagkat sa mga huling araw, ang panganib ay hindi lamang manggagaling sa hayagang kasamaan, kundi sa mga kasinungalingang magmumukhang liwanag. Sa bawat krisis ng kasaysayan, ang sangkatauhan ay palaging naghahanap ng isang tagapagligtas, isang tinig na magdadala ng kaayusan, isang sistemang magbibigay ng seguridad, isang kapangyarihang kayang patahimikin ang kaguluhan. At habang lumalalim ang takot sa mundo, mas lumalakas din ang pagnanais ng tao para sa pandaigdigang pagkakaisa, anumang kapalit nito. Ito ang isa sa mga seryosong babalang iniwan ni Ellen White. Isinulat niya sa Ang Malaking Tunggalian, kapag ang protestante sa Estados Unidos ay makikipag-unat ng kamay sa kapangyarihang Romano, kapag siya ay aabot sa kabila ng kailaliman upang makipagkamay sa espiritismo, kapag sa impluensya ng tatlong pagkakaisang ito, ang bansang ito ay tatalikod sa bawat simulain ng saligang batas nito bilang isang protestante at republikang pamahalaan, at gagawa ng mga hakbang para sa pagpapalaganap ng mga kabulaanan at mga pandaraya ng Roma. Saka natin malalaman na dumating na ang panahon para sa kahangahangang paggawa ni Satanas at na ang wakas ay malapit na. Ang mga salitang ito ay mabigat, hindi lamang dahil sa kanilang nilalaman, kundi dahil inilalarawan nila ang isang mundong handang isuko ang mga prinsipyo kapalit ng kaayusan at seguridad. Sa kasalukuyan, parami ang panawagan para sa pandaigdigang ang pagkakaisa, mga krisis sa klima, mga digmaan, pagbagsak ng ekonomiya, mga pandemya. Ang lahat ng ito ay nagtutulak sa mga bansa upang humanap ng mas malawak na kontrol at sentralisadong kapangyarihan. At sa mata ng marami, ito ay tila makatwiran. Ngunit ayon kay Ellen White, sa likod ng paghahangad ng mundo para sa pagkakaisa, may mas malalim na espiritual na panganib. Sapagkat darating ang panahon na ang kalayaan ng budhi ay unti-unting isasakripisyo alang-alang sa kapayapaan ng lipunan. At kapag ang takot ang naging pundasyon ng mga desisyon ng tao, madali niyang isusuko maging ang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga isinulat ni Ellen White ay tila lalong mabigat habang lumalalim ang kaguluhan ng mundo. Hindi lamang niya nakita ang mga sakuna, nakita rin niya kung paano tutugon ang sangkatauhan sa mga ito, sa pagnanais ng kaligtasan, sa pagnanais ng kaayusan, sa
pagnanais ng isang sistemang mag-aalis ng takot. Ngunit ang pinakamapanganib na bahagi ng kasaysayan ay ito, kapag ang tao ay handang isuko ang espiritual na prinsipyo kapalit ng pansamantalang kapanatagan. At habang ang mundo ay patuloy na naghahanap ng isang solusyon sa pandaigdigang kaguluhan, ang mga salita ng matandang babala ay tila muling bumabangon. Hindi lahat ng pagkakaisa ay mula sa Diyos. Hindi lahat ng kapayapaan ay banal. At may mga panahong ang pinakamapanganib na anyo ng kadiliman ay yaong dumarating na may pangakong magdadala ng liwanag. May isang bagay na paulit-ulit na binabanggit ni Ellen White tungkol sa huling panahon, pagkapagod. Hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Isang pagod na dahan-dahang sumasakop sa isip at puso ng tao habang ang mundo ay lumalalim sa kaguluhan. At marahil ito ang isa sa pinakamapanganib na kondisyon ng mga huling araw, sapagkat ang isang pagod na kaluluwa ay madaling mawalan ng pagbabantay. Isinulat niya sa mga patotoo para sa iglesia, si Satanas ay patuloy na gumagawa upang ang isip ng tao ay maging manhid sa tunay na kalagayan ng panahon. Ito ang tahimik na panganib. Hindi lamang kasamaan, kundi pagiging manhid sa kasamaan. Sa kasalukuyan, napakaraming tao ang nasanay na sa kaguluhan. Ang mga balita tungkol sa digmaan, sakit, karahasan at pagbagsak ng lipunan ay naging bahagi na lamang ng pang-araw-araw na buhay. Ang dating nakagigimbal ay tila normal na ngayon. At habang paulit-ulit itong nangyayari, ang budhi ng tao ay unti-unting napapagod. Unti-unting tumitigil sa pag-react. Unti-unting nawawalan ng pakiramdam. Ito ang espiritual na pagkamanhid na nakita ni Ellen White. Isang panahon kung kailan ang sangkatauhan ay magiging sobrang abala, sobrang napagod at sobrang nasanay sa kadiliman na marami ang hindi na makakaramdam na may mali. Ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, may isang mas malalim na realidad. Ang mundo ay hindi gumagaling. Ito ay naghahanda para sa isang mas malaking krisis. Isinulat ni Ellen White sa Ang Malaking Tunggalian, malapit na ang wakas. Ang mga tanda ng panahon ay mabilis na nagaganap. May kakaibang bigat ang mga salitang ito sa modernong panahon. Sapagkat habang mas mabilis ang takbo ng mundo, mas mabilis ding nagbabago ang kalagayan nito. Mga sistemang dating matatag ay madaling nayayanig. Mga lipunang dating tila permanente ay mabilis magbago. Ang takot ay lumalawak. Ang pagtitiwala ay nawawala. At sa gitna ng lahat ng ito, maraming tao ang pinipiling huwag nang tumingin. Hindi dahil walang babala, kundi dahil napagod na silang harapin ito. Ito ang mapanganib na katahimikan bago ang mas malaking bagyo. Kapag ang tao ay hindi na naghahanap ng katotohanan, kapag ang kaluluwa ay hindi na nagbabantay, kapag ang isip ay nasanay ng mamuhay sa gitna ng espiritual na dilim. At ayon sa mga isinulat ni Ellen White, ito ang isa sa pinakamahalagang tanda ng huling panahon. Hindi lamang ang paglaganap ng kasamaan, kundi ang pagkawala ng kakayahan ng tao na maramdaman kung gaano na ito kalalim. Sa huling yugto ng kasaysayan, ayon kay Ellen White, ang mundo ay hindi lamang haharap sa kaguluhan. Haharap ito sa pagpili, isang pagpiling espiritual na magiging mas malalim kaysa politika, mas mabigat kaysa ekonomiya, at mas personal kaysa anumang digmaan. Ito ang sandaling paulit-ulit niyang binigyang diin sa kanyang mga isinulat. Ang sandali kung kailan ang budhi ng tao ay susubukin. Isinulat niya sa Ang Malaking Tunggalian. Ang pakikibaka sa dakilang tunggalian ay malapit ng matapos. Ang bawat ulat ng mga sakuna sa dagat at lupa ay isang patotoo sa katotohanang ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Habang lumalapit ang krisis, mas nagiging malinaw ang pagkakahati ng mundo. Hindi lamang sa pagitan ng mga bansa, kundi sa pagitan ng katotohanan at panlilinlang, sa pagitan ng pagsunod at kaginhawahan, sa pagitan ng liwanag at kadiliman. At ayon kay Ellen White, darating ang panahon na maraming tao ang pipili hindi ayon sa prinsipyo, kundi ayon sa takot. Ito ang mapanganib na epekto ng patuloy na kaguluhan sa mundo.
Kapag ang sangkatauhan ay napagod na sa takot, handa itong yakapin ang anumang nangangakong magdadala ng kapanatagan, kahit kapalit nito ang katotohanan. Isinulat niya sa mga pangyayari sa mga huling araw, ang mga pangyayari na may dakilang kahalagahan ay nasa harap natin, tayo ay nasa hangganan ng dakila at solemning mga kaganapan. May kakaibang bigat ang mga salitang ito ngayon sapagkat ang mundo ay tila nabubuhay sa permanenteng tensyon. Isang krisis ang natatapos, isa na naman ang sumusunod. Isang digmaan ang humuhupa, isa na namang kaguluhan ang lumilitaw. At sa gitna ng walang katapusang takot na ito, maraming tao ang nagsisimulang mawalan ng kakayahang mag-isip ng malinaw. Ito ang dahilan kung bakit ang espiritual na pagbabantay ay napakahalaga sa kanyang mga isinulat, sapagkat ang huling krisis ay hindi lamang tungkol sa empanlabas na mga pangyayari. Ito ay tungkol sa kalagayan ng puso. Kapag dumating ang matinding pagsubok, saan kakapit ang tao? Sa Diyos o sa sistemang nangangakong ililigtas siya? Ito ang tanong na unti-unting lumalapit sa sangkatauhan. At habang ang mundo ay patuloy na naghahanap ng agarang solusyon sa mga krisis nito, maraming tao ang hindi napapansin na ang kanilang budhi ay unti-unti nang hinuhubog ng takot. Ito ang tahimik na pagbabago ng huling panahon. Hindi agad nakikita, hindi agad nararamdaman, ngunit dahan-dahang binabago ang direksyon ng mundo. At ayon sa mga babala ni Ellen White, darating ang sandali na ang bawat kaluluwa ay kailangang pumili kung sino at ano ang tunay nitong paglilingkuran. Habang papalapit ang wakas, ayon sa mga isinulat ni Ellen White, ang mundo ay hindi magiging mas tahimik. Ito ay magiging mas magulo, mas desperado, mas natatakot, at sa gitna ng lumalawak na kaguluhan, isang bagay ang lalo pang magiging bihira, ang malinaw na espiritual na paningin. Isinulat niya sa mga patotoo para sa iglesia, ang mga araw na ating kinabubuhayan ay solemne at mahalaga. Ang Espiritu ng Diyos ay unti-unti, ngunit tiyak na inaalis sa lupa. May kakaibang bigat sa mga salitang ito, sapagkat inilalarawan nila hindi lamang ang mga pangyayari ng mundo, kundi ang espiritual na atmosfera nito. Isang panahong ang tao ay magkakaroon ng mas maraming kaalaman, ngunit mas kaunting karunungan. Mas maraming koneksyon, ngunit mas kaunting pag-ibig. Mas maraming ingay, ngunit mas kaunting katotohanan. At marahil ito ang isa sa pinakamalungkot na larawan ng huling panahon, hindi lamang dahil sa paglaganap ng kasamaan, kundi dahil maraming tao ang hindi na naghahanap ng liwanag. Sa kasalukuyan, ang sangkatauhan ay tila pagod na sa takot at kaguluhan, kaya marami ang naghahanap na lamang ng anumang magbibigay ng pansamantalang ginhawa. Ngunit ayon kay Ellen White, ito rin ang sandaling magiging pinakamapanganib ang panlilinlang. Sapagkat ang isang kaluluwang desperado para sa kapanatagan ay madaling malinlang ng huwad na kapayapaan. Isinulat niya sa Ang Malaking Tunggalian, tanging yaong nagpatibay ng kanilang isip sa mga katotohanan ng Biblia ang mananatiling matatag sa huling malaking tunggalian. Ito ang sentro ng kanyang mga babala, hindi takot, kundi paghahanda, hindi sensasyon, kundi paggising. Sapagkat sa kanyang mga isinulat, malinaw ang isang bagay. Ang pinakamalaking panganib ng huling panahon ay hindi lamang ang mga krisis ng mundo, kundi ang espiritual na pagkakatulog ng tao habang nagaganap ang mga ito. At ito marahil ang dahilan kung bakit napakaraming tao ngayon ang nakakaramdam ng kakaibang kawalan ng kapayapaan. Kahit normal pa rin ang takbo ng kanilang buhay, parang may paparating, parang may malapit nang magbago, parang ang mundo ay nakatayo sa gilid ng isang bagay na hindi pa lubos maipaliwanag. At habang ang karamihan ay patuloy na abala sa pang-araw-araw na buhay, ang mga lumang babala ay tila lalong lumilinaw sa bawat paglipas ng taon. Mga digmaan, pagbagsak ng moralidad, takot, pagkalito, panlilinlang,
at isang sangkatauhang desperadong naghahanap ng direksyon. Ngunit ayon sa mga isinulat ni Ellen White, darating ang sandali na hindi na sapat ang simpleng kaalaman tungkol sa katotohanan. Ang tanong ay magiging mas personal. Sino ang tunay na pinakikinggan ng puso ng tao habang ang mundo ay lumulubog sa kaguluhan? Sa dulo ng lahat ng babala, may isang katotohanang hindi kailanman iniwan ni Ellen White: pag-asa. Hindi bulag na pag-asa, hindi pag-asang nakabatay sa mundo, kundi pag-asang nakaugat sa katotohanang kahit lumalalim ang kadiliman, hindi nawawala ang soberanya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang mga isinulat, bagamat mabigat, ay hindi isinulat upang itulak ang tao sa desperasyon, kundi upang gisingin siya bago maging huli ang lahat. Isinulat niya sa Ang Malaking Tunggalian. Ang dakilang tunggalian ay malapit nang matapos. Ang bawat ulat ng kasamaan ay isang patotoo na ang Diyos ay kumikilos upang malapit nang tapusin ang kapangyarihan ni Satanas. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ito ang pananaw na madalas nawawala sa tao. Kapag tumitingin lamang siya sa mga balita, madaling maniwalang ang kadiliman ang nananalo. Ngunit ayon kay Ellen White, ang lumalalang kondisyon ng mundo ay hindi tanda na iniwan na ng Diyos ang sangkatauhan. Ito ay tanda na papalapit na ang katapusan ng dakilang tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. At marahil ito ang dahilan kung bakit ang kasalukuyang panahon ay tila parehong nakakatakot at solemne, sapagkat habang ang kaguluhan ay lumalawak, ang mga propesiya ay tila unti-unting nagiging malinaw. Ang mundo ay naghahanap ng sagot, ngunit karamihan ay naghahanap sa maling lugar, sa kapangyarihan ng tao, sa sistemang politikal, sa teknolohiya, sa kayamanan. Ngunit ang panloob na kawalan ng kapayapaan ay nananatili, sapagkat walang sistemang gawa ng tao ang kayang punan ang espiritual na pagkauhaw ng kaluluwa. Isinulat ni Ellen White sa Ang Ninasa ng Lahat ng Mga Bansa. Sa bawat tao ay may pagnanasa sa isang bagay na hindi maibibigay ng sanlibutan ito. Ito ang tahimik na sigaw ng modernong mundo. Mga taong may lahat ngunit walang kapayapaan, mga bansang makapangyarihan ngunit puno ng takot, mga lipunang maunlad ngunit espiritual na pagod. At habang ang sangkatauhan ay lalong naghahanap ng sagot sa lupa, mas lalo nitong nararamdaman ang kawalan ng tunay na kapanatagan. Ngunit sa gitna ng lumalalim na dilim, ang mga babala ni Ellen White ay may kasamang paalala. Ang Diyos ay hindi nagulat sa nangyayari, hindi siya nawalan ng kontrol. At ang kasaysayan ay hindi gumagalaw ng walang direksyon. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang mga isinulat ay hindi lamang mga babala ng paghatol, kundi mga paanyaya upang magising, sapagkat ayon sa kanyang mensahe, ang pinakamahalagang tanong sa huling panahon ay hindi kung gaano kalala ang magiging mundo, kundi kung handa bang hanapin ng tao ang liwanag habang may panahon pa. Darating ang sandali na ang lahat ng ingay ng mundo ay tila mawawalan ng halaga. Ang mga merkado, ang mga imperyo, ang mga sistemang minsang inakala ng tao na hindi matitinag, lahat ng ito ay lilipas. At ayon sa mga isinulat ni Ellen White, ang sangkatauhan ay papasok sa isang yugto ng kasaysayan kung saan ang pinakamahalagang bagay ay hindi na kapangyarihan, kayamanan o impluensya, kundi ang kalagayan ng kaluluwa. Isinulat niya sa Ang Malaking Tunggalian, malapit na tayong nakatayo sa dakilang at solemning mga pangyayari. May katahimikang nakakabigat sa mga salitang ito, parang isang huling babala bago tuluyang magbago ang takbo ng mundo. Sa kasalukuyan, maraming tao ang nakakaramdam nito kahit hindi nila maipaliwanag. Isang pakiramdam na may paparating, isang tensyong hindi nawawala kahit gaano kalakas ang ilusyon ng normalidad. At habang ang mundo ay lalong naliligaw sa sarili nitong ingay, ang mga lumang babala ay tila mas malinaw kaysa dati. Hindi dahil nagbago ang mga salita, kundi dahil nagbabago na ang mundo, mga digmaan, pagkalito, takot, pagbagsak ng moralidad, panlilinlang at isang sangkatauhang desperadong naghahanap ng seguridad habang unti-unting nawawala ang katotohanan.
Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na paulit-ulit na ipinakita ni Ellen White. Hindi kailanman huli ang paggising ng kaluluwa habang may panahon pa. Isinulat niya sa mga hakbang patungo kay Kristo. Ang kadiliman ng masama ay nakapaligid sa mga tumatanggi sa liwanag. Ito ang malalim na realidad ng huling panahon. Hindi lahat ng tao ay mawawala dahil kulang sila sa impormasyon. Marami ang mawawala dahil mas pinili nila ang kaginhawahan kaysa katotohanan. Mas pinili nila ang ingay ng mundo kaysa tinig ng Diyos. At marahil ito ang pinakamasakit na bahagi ng lahat, habang ang sangkatauhan ay abala sa paghahanap ng paraan upang iligtas ang mundo. Marami ang nakakalimutang ang tunay na labanan ay para sa puso ng tao. Ito ang sentro ng mga babala ni Ellen White. Hindi lamang kung ano ang mangyayari sa mundo, kundi kung ano ang mangyayari sa kaluluwa habang nangyayari ito. At ngayon, habang ang mga krisis ay patuloy na lumalawak at ang takot ay lalong bumabalot sa mundo, ang tanong ay nananatiling tahimik ngunit mabigat. Kapag dumating ang pinakamadilim na oras ng kasaysayan, makikilala pa kaya ng tao ang liwanag?